Do you have a gambling problem? To know more about PADCOR Responsibility Program, including its player exclusion program, visit www.padcor.ph/regulatory/responsible-gaming.php. A message of concern from Philippine Amusement and Gaming Corporation. Alam mo ba, ang baybayin ay isang sinaunang sulat ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? Ang baybayin ay isang sinaunang sistema ng pagsusulat na ginagamit ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila noong ika-16 na siglo. Galing ang salitang baybayin sa salitang ugat na baybay na ang ibig sabihin ay spelling o basahin ng bawat titik ng isang salita. Ang baybayin ay hindi alpabeto, kundi isang kabukida kung saan bawat simbolo ay tumutukoy sa isang pantig na binubuo ng isang katinig at isang patinig. Halimbawa, ang simbolo na para sa ka ay iba sa simbolo ng ki o ku. Ginagamit ang baybayin sa pagsusulat ng mga tula, dasal, batas at personal na lihim, lalo na sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. May mga talapangan na nagpapakitang isinulat mismo ni Jose Rizal ang ilang pangalan gamit ang baybayin bilang paraan ng pagbibigay galang sa katutubong kultura. Subalit, unti-unting nawala ang paggamit ng baybayin sa panahon ng kolonisasyon dahil sa pagpapakilala ng alpabetong Latin ng mga Kastila. Sa kasalukuyan, muling binubuhay ang interes sa baybayin sa pamamagitan ng edukasyon, sining at advokasya ng kulturang Pilipino. May mga panukala pa nga sa Kongreso na gawing opisyal na pambansang script ang baybayin. Experience breathtaking views of the Antipolo Mountains every morning from this spacious 114 square meter corner unit. Enjoy the perfect blend of city living and serene nature. This 3-bedroom, 3-bathroom condo offers ample space for comfortable living with a dedicated laundry area and a maid's room for added convenience. Call Yvette Realty now.
Bistag in Action, paglalahad ni Dodong Alan kung ano ang nasa likod ng mga balita. Bistag in Action, mga kaganapan sa ating bansa, sisilipin, uuriratin at pupunahin dito lamang sa Media House Express. Narito na si Dodong Alan sa Bisayang Tagalog o Bistag in Action. Mayong hapon, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y Miyerkules, ika-15 ng buwan ng Oktubre, 2025. Sweldo sa may mga trabaho, nga sa walang trabaho. Nagpupugay po sa pangalan ng mga reporters ng Media House Express at CIA Volunteer Reporters. Sa pangalan ni Mel Aligada, Dodong Alan, Afable Obrero, iyo po mga kasama sa mga oras na ito hanggang alas 5 ngayong hapon. Para sa isa na namang pagtatanghal ng ating palatuntunan, Bistag in Action. Media House Express, ulat trapiko. Babaya-baya yung ulat trapiko na yan. Kumusta po kayo sa mga lansangan? Kumusta po yung mga nanonood at nakikinig sa atin? Saan man kayo naroon? Maulan ba, makulimlim o mainit sa inyong mga kinaroroonan? Ang ating pag-uusapan, mga masugid namin taga-subaybay, may kaugnayan po sa nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Alam niyo naman po, inuuga ang maraming lugar sa ating bansa. Maliban sa Kanlaon na nagpakita na naman ng gilas, yung Kanlaon, sinasabi po na kanina pong umaga ay nagbuga na naman ng asupre. At nakapag-generate daw ng grayish plumes na umabot sa 100 metro ang taas mula sa crater. Maliban dyan, mayroong mga pagyanig pa rin po sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang iba ay nararamdaman ng tao, ang iba naman instrumento lang ang nakaalam. Pero araw-araw daw, kulang-kulang 1,000 ang pag-uga sa Pilipinas. Kaya nga yung ating mga dahil sa sunod-sunod na paglindol po, ang Department of Health ay nanawagan na, baguhin na natin yung preparasyon natin pagdating sa the big one. Sabi po ng DOH, makalumang panahon pa yung napag-aralan natin, kasama yung JICA nung 2003 pa, 2025 na ngayon. Marami ng mga pagbabago, kaya sabi po ng DOH, yung ating mga preparasyon ay dapat nang baguhin. So, alam niyo naman po, hindi po pwede yung walang pasok lang sa isang lugar kasi nagkaroon ng lindol o di kaya mayroon hong mga pag-ulan, walang pasok, hindi ho, basta-basta na gano'n na lamang po. Kasi kakaiba na ngayon, extreme na po ngayon. Tinanong ninyo, pati negosyo na dadamay, yung may freeze order po sa prices ng mga commodities sa Davao Oriental. Yan po mga kababayan, hindi ho mabuti para ho sa ekonomiya ng Pilipinas. Okay, kaya pag-uusapan po natin sa mga oras na ito mga kababayan ay may kaugnayan po sa ano ba ang dapat gawin kapag nagkaroon ng lindol? Ano ang dapat preparasyon na gagawin ng bawat isa sa atin? Yan po ay ating pag-uusapan sa mga oras na ito at mayroon po tayong panauhin. Walang iba kung hindi si Ma'am Annalisa Muñoz. Siya po ang Security and Safety at Risk Reduction and Disaster Management Resource Person natin sa mga oras na ito. Ma'am Annalisa Muñoz, maayong hapon, magandang hapon po ma'am. Yes, maayong hapon po sa inyong lahat. Ako po si Annalisa Muñoz, Kuya Alan.
medyo matunog ngayon ang usapan tungkol sa Big One. Yes, the big one. Talaga Yes. tama po ma'am, na tatumbok ko ninyo. Si Ma'am Annalisa po, maliban sa siya po ay resource person natin pagdating sa risk reduction and disaster management, siya po ay isa rin po sa mga yung kayo na lang po magpakilala, ma'am. Ako po pala ang chief po ng investigation and enforcement po ng Anti-Red Tape Authority. Bali, kami po ang humahawak ng mga reklamo o nag-iimbestiga sa mga reklamo ng mga tiwaling opisyal at mga nagpapaano po ng mga permit, papa-excuse, ayan po. Yun po ang aming pinakatrabaho. Siya po ay college professor, consultant po at business management, marketing. Hindi po. Yun lang po ang tinuturo ko po. Ako po ay specialization ho ninyo. Opo, ang specialization ko is more on investigation po. Investigation. At saka yung risk reduction po. Peace and order. Yan, peace and order po. Yan, tama-tama. Okay. Ang isa sa mga, siyempre, una natin itatanong sa iyo, ma'am, lalo-lalo na sa mga panahong ito na mayroon ho mga pag-uga, paano po ang paghahanda sa mga emergency supplies, emergency evacuation kapag nagkaroon po ng real time, nagkaroon po ng lindol, halimbawa ngayon, ano ang dapat isaisip ng isang tao? Apo. Ganito po yan, wag nating isipin muna yung ano ang gagawin mo pag andyan na. Andyan na? Okay. Oo, dapat pagplanuhan natin Tama, bago dumating yung lindol o yung big one. Paghandaan natin, okay. Kasi unang-una, meron tayong tatlong activities. Una is before, then the during the earthquake. During the earthquake. Then yung after the earthquake. Opo. Sa atin po sa before the earthquake, ang pinaka-measures po natin dito, dapat alamin natin yung paligid natin. Okay. Yung kung saan ang bahay mo, saan yung opisina mo, o saan nag-aaral yung anak mo. Okay. Kilalanin mo yung paligid, ano yung pwedeng maging hazard nito. So, alamin mo rin kung ito ay nagfo-fall ba sa fault line, di ba? And then, high risk ba ito? Dahil maraming poste, baka yung poste na yan is weak na. Di ba? So, dapat kilalanin mo ang paligid mo. Okay. Familiarization sa lugar, okay? Yes po. And then, participate in any drill. Importante po yun kasi akala natin biro lang eh. So, doon po kasi natin malalaman, doon natin matututunan, yung iba, tinatawanan lang to eh. Pero we take it seriously. Kaya nakikita natin, kung makikita natin sa palabas ngayon, during the earthquake nitong nakaraan, natatawa pa yung mga estudyante, hindi nila alam yung risk ng buhay nila. So, yung mga ganun po, dapat maging seryoso po tayo. Then, secure your space. Paano natin isi-secure yung place natin? Kunwari, sa bahay ka. Checkin mo yung mga cabinet mo, yung mga nakahanging, yung ilaw. Yan. Tama, yung mga wires. Yung mga nakalagay na mga baharing malaglag, halimbawa mga babasagin. Exactly po, yun po. Tama. So, dapat sigurado po yun, kung may cabinet tayo na puro babasagin, dapat tignan natin kung saan ka laging pumupwesto. So, pag nakita natin na medyo, pag lindol, may mga nababasag, so, iwasan na natin yon, i-secure na natin sila. And then yun nga, yung mga heavy items na dapat ibaba natin. Baka naman yung TV mo na napakalaki, nasa ibaba pala noon is yung higaan. Pag bumagsak yan, delikado po. Delikado nga, no? Okay. Yes po. Then yung last po natin sa before the earthquake po, prepare po tayo ng emergency kit natin. Napaka-importante po 'yun. Yun yung sinasabi nilang yung kit bag. Yung bag po, go bag. Yung go bag. And then kailangan meron tayong tubig. Importante po 'yun. Tubig. May pagkain tayo. Kahit yung mga lang po, yung maliliit na mga snack bar. Chocolate. Pwede po, importante po yung chocolate kasi magigising po tayo doon dahil sugar yun eh.
may mga iba dyan, hindi mahilig sa chocolate. Medyo pag-aralan nyo na. As flashlight po, kahit maliit lang ko, importante po yun kasi pag bumagsak yung paligid natin, at least makikita natin kung ano yung kalagayan ng paligid mo. Hindi ho ba? And then, yung nga po, yung mga batteries, tapos yung first aid, importante po yun, yung first aid. Kasi hindi maiiwasan yung masasaktan ka eh. Okay. Opo. Tapos, yung pito. Pag sinabi mong first aid, ano yun? Mga siguro mga band-aid po, yung mga bandage, opo, yung mga panlinis ng sugat. Kasi baga na-infection po yun, pag bacteria, yun po, delikado na po. Opo, yung first aid lang po natin. And then yung whistle po natin, very important po yun. Kasi pag dadaganan ka na, hinahanap ka ng mga mag-rescue, hindi naman ho nila alam kung nasaan ka eh. So at least meron ka pong whistle. Very important po 'yon. So then syempre sa pamilya po natin, magplano po tayo. 'Di ba po? Kunwari ako bilang magulang. Pag pumapasok ang anak ko, ano ba ang dapat gawin mo, anak? Saan kita pupuntahan? Ano ang dapat maging communication? Siyempre, mawawalan po tayo ng signal eh. Sa cellphone. So yan, Opo. So paano po kayo magkikita pag nagkaroon na po ng earthquake? So ibig sabihin pinaplano bago pa mangyari, okay? Importante po 'yun. Sino yung susundo, saan ka pupuntahan, ano ang dapat nilang gawin. Kasi ang mga bata, pag nagpaniko yan, hindi na ho nila alam ang gagawin nila. So, yun po ang dapat mapagplanuhan. Turuan natin ang ating mga anak. Kaya importante po yung mga drills na kinakandak, kung may mga free webinars, atanan po natin yun. Napaka-importante po yun, yung mga nakikita nating mga palabas, panuurin po natin yun, kasi matututo po tayo. Yun po yun. Then, pagka may earthquake na po, yan po yung importante. Anong gagawin mo? Anong gagawin? Halimbawa, umuuga ngayon. Umuuga dito sa atin. Dito, sa nakikita mo dito, itong area na lang sa amin, sa studio. Pagka mayroong lindol, what is the safest place sa tingin mo na po pwedeng gawin ng isang tao? Medyo maano ang ating lamesa, sir. Medyo mahina. Mahina yung lamesa natin. Kasi alam naman natin pag sinabi ng earthquake, dito na yung drop, cover, and hold. So kailangan yung ating lamesa or ating structure po na meron pwede nating pagtaguan. Pero pwede na siguro to, no? Pwede naman po kasi ang maninipis lang po yung ating mga bakal, maliban na lang po kung may second floor po ito. Mayroon. At bumagsak po ito. So, hanggang 32. Kailangan malaman natin kung gaano po ba ka-secure po yung ating lamesa. Pero para hindi naman siguro bibigay ka agad. Hindi naman. Kaya mayroong mga debris lang siguro ng mga malalaglag. Kaya temporary siguro sa ilalim ng lamesa talaga. Exactly po. Okay. O kung wala man tayong lamesa doon sa ating area, at least yung area na pwede nating pagkoberan. So sabi nila, drop. So drop, bababa ka, cover kung saan ka po pwedeng hindi masaktan o tamaan ng mga debris o mga bumabagsak. And then hold. So kung meron tayong mga pader na sa tingin naman natin na medyo matibay, pwede natin pong pagkapitan. Makinig ko kayo itong mga nanonood nakikinig sa atin. Minsan kasi kahit na alam natin, taranta tayo, pero mas mainam pa rin yung palagi natin isa sa isip yan para subconsciously pag nangyari, alam na natin ang gagawin. Yeah. Meron din tayong during sa earthquake Nasaan ka ba nung time na 'yon? Kung indoor, dapat tignan mo yung mga bintana, saan ka ba pupwesto. Kasi baka naman nasa lamesa ka nga, pero nasa gilid nun, may bintana at pag nabasag, tatamaan. Okay. Kailangan tingnan mo rin, no? Kapaligiran mo. Sige. Pag indoor ka. Pag indoor ka. Baka naman yung pagtataguan mo na lamesa, meron namang gasol. So, delikado rin yun. Dahil sisingaw po yun or pwedeng ma-destroy yung ating pong gasol. So, yung mga ganun po, dapat chine-check po natin yung mga heavy metals sa structure ng ating bahay, baka tamaan po tayo. So, iwasan po natin yun. So, ngayon pa lang, pagplanuhan natin ng ating pamilya, saan ba natin ilalagay? Kasi, madalas na po na may earthquake. So, huwag nating hintayin, dumating mismo yung earthquake, saka lang po tayo kikilos. Yun. Tapos, pagka nasa outdoor ka naman po, di ba po, mas maganda, mas safe kung pupunta ka sa open area. Okay. Opo. Kung may nakita kayong, ngayon kasi, dikit-dikit na po mga buildings at saka mga bahay. So, saan yung open area?
So tignan ho natin, kaya nga po ang sinabi ko kanina, kilalanin natin yung paligid natin. Kasi kung para at least alam natin saan ba tayo dapat pumunta pagka nagkaroon po ng earthquake. Okay. So, yun. Pagka outdoor, na bagit mo na ba? Pagka outdoor? Pagka outdoor po. Oo. Pagka outdoor, halimbawa, dito sa amin, 30 floor po ito may eh. Pagka safe ba lumabas? Sa una po, pagka may earthquake, dito muna kayo sa loob ng, hindi ka kagad tatakbo. Hindi po. Delikado po yun. Kasi minsan... Kasi ang tendency mo talaga pagka nagkaroon ng lindol lumabas Ay, hindi po. Dapat kaya nga meron tayong drop, di ba po? Drop, cover and hold. Opo. So pag medyo tingin ninyo na talagang sobrang lakas na, 'di ba? Mas delikado pong lumabas tayo. Kasi andiyan yung mga street lights, may mga puno, yung mga sasakyan na umaandar na posible na madiskaril din. So mas safe po na nasa loob po tayo ng structure o ng bahay. So po yun po yung ang masasabi ko po na pwedeng makatulong po sa atin. Yes. Ayan, pagka nagkaroon na ng real time ng may pag-uga. Ngayon, pagkatapos, anong gagawin? Pagkatapos naman po, syempre makiramdam po tayo kasi meron pong aftershock po yan Hindi pa ho natatapos po yun. So dapat po tayo, check po natin muna yung mayroon bang na-injure. Mayroon ba nasaktan po sa atin. So dapat i-attend po natin yun. Kasi sabi natin, konting gas-gas lang to Hindi ho, dapat gamutin po natin kaagad. Kasi yung infection po. So yung kailangan po natin yun. Then, stay informed. Makinig po tayo sa mga balita, i-text natin kung meron pa hong signal, yung mga kamag-anak natin, inform them na safe ba kayo, ask them kung okay pa ba sila. Yung mga ganong bagay po, makakatulong po yun. Kung kailangan nyo ng tulong, kung may signal po, makahingi po tayo kaagad ng tulong. And then yun po, support recovery po. Pwede ho tayong sumilip sa ating mga kapitbahay kung meron na ho nasaktan o meron na ibig sabihin titingnan natin kung pwede tayo makatulong o mayroon tayo may tutulong, gano'n. Okay? So, yung mga ganun po, kasi yung mga damages po kasi, di natin alam, bumuka na yung kalsada kung big one po yan. So, titingnan din natin, makikiramdam po tayo sa paligid natin. Kaya nga, unang-una at napaka-importante, kilalanin mo yung lugar mo. Opisina man yan, bahay man yan, or nasaan lugar ka na pupuntahan mo. Kasi po, ang big one or yung earthquake, hindi ho natin masasabi kung kailan mangyayari. Okay. So, dapat maging handa po tayo. Yun po. Okay, mga kababayan, yan po ay galing po sa isang expert. At kaya, kung sakasakali po, nais ho ninyong malaman kung ano po ang mga dapat ninyong gawin, ito na may naka-archive, paulit-ulit nyo lamang pong pakinggan. Para alam niyo po kung anong mga gagawin ho ninyo just in case preparation bago lumindol at kasalukuyan halimbawa may inuuga kayo, then after pagka medyo tumahimik na yung paggalaw ng lupa at bahay, alam niyo rin po ang gagawin. Maraming salamat po Ma'am Annalisa Muñoz. Siya po ay isa sa mga naging resource person natin. At hindi lang po itong first time, maaaring sa susunod na pagkakataon, ma'am. Baka mayroon po kayong gustong sabihin o panawagan sa ating mga nanonood at nakikinig, ma'am, nasa inyo pagkakataon. Opo. Ang inaano ko lang po, ang gusto ko lang po iparating sa ating mga tagapagsubaybay. Dapat tayo po laging maging handa. Huwag ho tayong matakot kasi mangyayari po yan. Ang importante sa atin, lagi pong alert po ang ating pag-iisip. Dasal, siyempre napaka-importante po yan. And then maging handa po tayo. Pagplanuhan po nating mabuti ang lahat ng bagay na ginagawa po natin. At ang importante po, keep your line open. Yan po. Yan po si Ma'am Annalisa Muñoz. Siya po mga kababayan ay isang college professor at siya po ay resource person natin bilang security and safety, risk reduction and disaster management expert. Okay, ma'am, salamat po sa oras ninyo at maaari po sa mga nanonood at nakikinig sa amin, ulitin po namin kung sakasakali gusto ho ninyong malaman kahit maikli lang yung aming interview pagkat marami pang mga reports na papasok, naman po,
makabuluhan naman po kung sakasakali pakikinggan ninyo paulit-ulit yung pong mga preparation na kanyang sinabi. Ma'am Annaliza Muñoz, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Sir Alan. Apo, salamat po. Si Sir, pangalan ni Sir? Rod. Rod, salamat Rod ha. Okay. Maraming salamat again. Thank you po. Narito muna ang ating impilan. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR Responsibility Program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible-gaming.php. A message of concern from Philippine Amusement and Gaming Corporation. Alam mo ba, ang baybayin na isang sinaunang sulat ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? Ang baybayin na isang sinaunang sistema ng pagsusulat na ginagamit ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila noong ika-16 na siglo. Galing ang salitang baybayin sa salitang ugat na baybay na ang ibig sabihin ay spelling o basahin ng bawat titik ng isang salita. Ang baybay na hindi alpabeto, kundi isang kabukida kung saan bawat simbolo ay tumutukoy sa isang pantig na binubuo ng isang katinig at isang patinig. Halimbawa, ang simbolo na para sa ka ay iba sa simbolo ng ki o ku. Ginagamit ang baybayin sa pagsusulat ng mga tula, dasal, batas at personal na lihim, lalo na sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. May mga talapangan na nagpapakitang isinulat mismo ni Jose Rizal ang ilang pangalan gamit ang baybayin bilang paraan ng pagbibigay galang sa katutubong kultura. Subalit, unti-unting nawala ang paggamit ng baybayin sa panahon ng kolonisasyon dahil sa pagpapakilala ng alpabetong Latin ng mga Kastila. Sa kasalukuyan, muling binubuhay ang interes sa baybayin sa pamamagitan ng edukasyon, sining at advokasya ng kulturang Pilipino. May mga panukala pa sa Kongreso na gawing opisyal na pambansang script ang baybayin. Experience breathtaking views of the Antipolo Mountains every morning from this spacious 114 square meter corner unit. Enjoy the perfect blend of city living and serene nature. This 3-bedroom, 3-bathroom condo offers ample space for comfortable living with a dedicated laundry area and a maid's room for added convenience. Bistag in Action! Paglalahad ni Dodong Alan kung ano ang nasa likod ng mga balita. Bistag in Action! Mga kaganapan sa ating bansa, sisilipin, uuriratin at pupunahin dito lamang sa Media House Express. Narito na si Dodong Alan sa Bisayang Tagalog o Bistag in Action!
38 minuto na makalipas sa ika-4 ng hapon. Yan mga kababayan, meron dapat talagang preparation bago mangyari, pag nangyari, at pagkatapos ng paglindol. Binanggit po kanina ni Ma'am Ana, isipin ho ninyo kung sakasakali man, pagdating ng lindol, hindi nyo alam ang gagawin, magkakandalito-lito kayo. Ano ba dapat ko gawin? Ano ba ang... tunganga ka na lang. Pero kapag alam mo ang iyong gagawin, mas maiibsan po yung panganib. Kaya nga risk reduction. Bababa po yung mga posibleng hindi magandang mangyayari sa atin. Kung sakasakali man mayroon tayong kaalaman. Kaya importante talaga, knowledge is power, sabi nila. Isipin mo, dami mga epekto nito pong mga nangyayaring lindol, di ba? O kaya kalamidad, pati yung negosyo ng bawat isa sa atin, sa mga probinsya, apektado. Kaya talagang kinakailangan po mga kababayan, alam natin ang gagawin para hindi ho tayo caught unaware. Ika nga. Sa ganap pong 20 minuto na lamang bago suwapit tayo kalima ng hapon, ang tabayanan ho ninyo, alas 5 po, ay susunod po ang Bantay, Abuso at Corruption, si Sir John Chong, na may pag-uulat muna tayo buhato sa ating mga MSE at CIA volunteer reporters. Kapagkat ang mga ito, mga kababayan, ay nakahanda na. Kanina pa po, nakahanda na. Standby mga reporters. Standby. Standby Florencia, standby Pami, standby Cedric, standby Nestor. Mga reports, standby si Mel, makasama? Okay. Alamin muna natin ang mga pag-uulat buhato sa ating mga MH reporters. Unahin natin si Nestor Kagitla. BOC lumahok sa isang courtesy meeting kasama ang European Union, ASEAN Business Council at saka European Chamber of Commerce. Alamin natin ang report ito buhato kay Nestor Kagitel. Media House Express Balita. Nestor! Pasok! Go! Lumahok ang Bureau of Customs sa isang courtesy meeting kasama ang EU-ASEAN Business Council, ang European Chamber of Commerce at ang kanilang mga kasaping organisasyon upang talakayan ang may kaugnayan sa kalakalan sa adwana, ang pagpupulong na dinaluhan ng iba pang ahensyang nasa ilalim ng Department of Finance. Ayon sa ulat, inaasahan ang pagpapalakas ng kakayahang pantao at teknikal sa pamamagitan ng pambabagi ng mga pandaigdigang pinakamahusay na gawi, paggamit ng karanasan sa industriya at pagtulong na mapaunlad ang kasalukuyan at susunod na henerasyon ng mga Pilipinong innovator. Tiniyak naman ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga pinuno ng negosyo na handa ang ansya na makinig at tumugon sa kanilang mga alalahanin. Anya, naunawaan namin ang pangangailangan para sa mas mabilis, mas malinaw at mas maasahang mga proseso. Iyan ang aming tinatrabaho upang maisakatuparan. Layunin ng mga hakbangin ito na protektahan ang kita ng pamahalaan at tiyakin ang patas na kompetisyon para sa mga lehitimong negosyo. Hinihikayat din ng BOC ang mga kumpanya na sumali sa Authorized Economic Operator Program na nagbibigay ng mga pribilehiyo sa mga negosyong palagi ang sumusunod sa mga patakaran ng adwana at nagpapanatili ng mataas na pamantayan. Ako si Nestor Kagitla reporting para sa Media House Express, ang kauna-unahang Internet TV Radio sa Pilipinas. Media House Express Balita. Maraming salamat, Nestor Kagitla, sa iyong report. 43 minutes, 30 seconds past 4 o'clock in the afternoon. Dako muna tayo
sa ating mga nanonood at nakikinig sa mga oras na ito. Binabati natin si Rick Isiderio. Always po, ma'am, sabi na Rick Isiderio. Thank you po for watching, Sir Rick Isiderio. Sabi naman ni Gia Cruz Buenaventura. Ganon din po si Melchor Riotto. Gandang hapon po. Nanonood din po sa atin si Benilyn Aralar. Gandang hapon din po Nora Ibarra. Hi po. Watching from Quezon City. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Media House Express, ang kauna-unahang internet TV, radyo sa Pilipinas. Binabati rin po natin sina Dali Jean San Felipe, kasama po si Ma'am Irmatia, MJ Flores, Tiona Aguilar, Pearl Tamayo, Laani Gonzaga, Etan Hapuna, Chantal Flores, Bien Agapito, Jonathan Jimenez, Lenny Cariz, Maika Caballero, Paula Cardenas, Jana May Delgaso, Shing Salvacion, Jackie Almandez, kasama si Margie de la Cruz, Mirna Quizon. Salamat po muli sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Mamaya na po yung iba. 45 minuto na makalipas sa ika-4 ng hapon. Dako naman tayo sa report buhato kay Florencia Tamparong. Oy, VAT hindi dapat bawasan. Ano ho, sino may sabi? Natural, si DOF Secretary Recto. Yun ang kanyang trabaho eh. Nag-iisip pa kaya papaano taasan ang buwis. Paano magkaroon ng buwis. Kaya, di papayag yan na mawala yung VAT. Pagka ganun, lalong lilit ang kita ng ating pamahalaan. Sana naman napunta talaga sa kabangyaman ng bansa. Hindi mapunta kung saan-saan mga kongresista. Amadala Florencia Tamparong sa detalye sa mga CIA volunteer reporter. VAT hindi dapat bawasan ayon kay DOF Secretary Recto. Express Balita. Detalye sa naturang balita. Narito si Florencia Tamparong. Florencia, pasok! Maraming salamat pinalaanan ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga mambabatas na ang panukalang ibaba ang value-added tax VAT mula 12% tungo 10% ay maaaring magdulot ng pagkalugi sa kita ng gobyerno at pagtaas ng utang. Kung magbabawas pa tayo ng revenue, baka pati ang current operating expenses natin utangin na rin natin, ani ni Recto. Si Recto na may akda na expanded VAT law noong 2025. Dagdag niya, bagaman may kapangyarihan ang Kongreso na repasuhin ang VAT system, mas prioridad ng DOF ang pagpapalakas ng tax administration at compliance kaysa pagbabawas ng buwis. Yan ang balita. Ito po si Florencia Tamparong reporting para sa Media House Express Digital News Channel, ang kauna-unahang internet TV radio sa Pilipinas. Media House Express Balita. Maraming salamat, Florencia Tamparong. 47 minuto, 30 segundo na makalipas sa ika-4 ng hapon. Tuloy-tuloy po ng mga balita po inyo pong mapapakinggan doon sa mga posible. Ang iba dyan mga bago pa lamang po, kabubukas pa lamang. Kung hindi man, by chance, napadaan po dito sa Media House Express platform. Ang inyong lingkod po, may programa rin po. Kung gusto nyo, puro mga balita, alas 12 hanggang alauna, isang oras po yung walang patid na mga report. Inyo po mapapakinggan, inyo po rin tutunghayan ang national at local report buhato sa iba't ibang panig ng ating bansa. Subukan naman natin ang pag-uulat buhato kay Pami Pilardioso ng CIA volunteer reporter. Alcala Mayor, pinasaringan daw si Congressman Lara. Bakit kaya? Alamin natin kung bakit pinasaringan ang isang mambabatas. Media House Express Balita.
Isang alkalde, pinasaringan ng isang kongresista. Detalye, Pami Pilagyoso. Pasok! Yes, salamat. Alcala Mayor, pinasaringan si Representative Jojo Lara. Pinasaringan ni Alcala Mayor, Attorney Tin Antonio, si Cagayan 3rd District Representative Joseph Jojo Lasam Lara sa pagiging epal at sa umano'y pagkakamal ng bilyong kontrata sa DPWH sa pamamagitan ng sariling construction firm. Ayon kay Mayor Antonio, ginagamit ni Representative Lara at ng asawa niyang si Doc Sara ang pangalan ng kanilang kumpanya na Pulsar sa mga proyektong tulad ng tulay, kalsada, gym at dormitoryo at nilalagyan pa ng marka na kaunlaran para sa pagpapapogi di umano. Ibinunyag din ng alkalde na minura at tinakot umano ni Lara ang kanyang asawa na si ICC accredited lawyer Attorney Joel Butuyan sa loob ng Congress restroom dahil sa politika sa bayan ng Alcala. Nananawagan siya kina DPWH Secretary Vince Dizon at sa ICI na imbestigahan ang umano'y katiwalian ni Representative Jojo Lara. Yan ang balita. Ito po si Pami Pilarjoso reporting para sa Media House Express Digital News Channel, ang kauna-unahang internet TV radio sa Pilipinas. Media House Express Balita. Maraming salamat sa report na yan. Samantala, 10 minuto na lamang po bago sumapit po ang ikalima ng hapon. Ang tabayanan ho ninyo, Bantay, Abuso, and Corruption. Back po. Susunod na pagkatapos po ng Bistag in Action. Dako naman tayo. Isa pang report. Buhato kay... dako muna tayo kay Cedric Pascual. Ano ho? CIA volunteer correspondent din po, correspondent, galit ng tao na itala ng Okta survey. Ba? Lumabas na sa Okta Research, ano ho, na galit na yung tao. Sa bagay, dumarami kasi yung mga umaaten. Ngayon, sunod-sunod na mga rally ang ating matutunghayan sa buwang ito ng Oktubre. Alamin ho natin ang report na ito. Buhato kay Cedric Pascual. Media House Express Balita. Well, binabati muna natin si Joy Rustia. Nanonood sa atin si Joy Rustia. Ate Joy, kumusta ka? At narito po ang report. Buhato kay Pami. Si Pami ba? Sinong susunod? Si Cedric. Si Cedric Pascual ay galit ng tao daw na itala sa Okta survey. Alam niyo naman po isa sa mga prestihiyosong survey group ay Okta Research. Alamin natin ang report na ito. Cedric Pascual. Go, Cedric. Bye, pasok, bye. May wapon. Damo nga salamat. Maraming salamat. Mayorya ng mga Filipino ang nagpahayag ng matinding pagkagalit hinggil sa flood control mess at suportado ang investigasyon kaugnay nito. Ito ang lumabas sa resulta ng Okta Research Survey na ipinalabas kahapon. Sa kamakailan lamang natugon ng masa survey na isinagawa mula Setyembre 25 hanggang 30, 60% ng mga respondent ang nakaramdam ng galit kapag naiisip nila ang korupsyon sa gobyerno, partikular sa mga flood control projects. Ang galit ang naitalang pangunahing emosyon ng lahat. Makikita rin sa survey na ang matinding galit sa korupsyon sa mga government project ay pinakaramdam ng mga kabataang Filipino, partikular ng Gen Z at millennials. Yan ang kabuuan ng balita.
Para sa Media House Express Digital News Channel, ang kauna-unahang internet TV radyo sa Pilipinas, ito po si Cedric Pascual ng CIA-BMI reporting. Media House Express Balita. Dagang salamat. Maraming salamat sa report mo na yan, Cedric. Anim na minuto na lamang, umang po nalalabi sa ating orasan. Back na. Narito na po si John Chong. Standby, Pampi, Pilar Joso, standby. Unahin muna natin si Nestor Kagitla. Ano ho? Siguro si Pampi, last report na ito. Pagkatapos susunod na po ang back ni Doc John Chong. 6 na pong taon ng ugnayan sa pagitan ng Maynila at Sydney. Ipinagdiwang ng Philippine Airlines. Media House Express Balita. Italien, sa turang balita. Narito po si Nestor Cagite. Go, Nestor. Pasok. 6 na pong taon na ang nakalipas nang lumapag sa Sydney ang isang eroplano ng Philippine Airlines na DC-8 na pinangalanang Mabuhay, sakay ang 86 na pasahero. Ito ang unang direktang lipad mula Maynila patungong Sydney, ang simula ng isang kasaysayang naghatid sa milyong-milyong Pilipino at Australiano sa himpapawid sa paglipas ng panahon. Mula sa dalawang biyahe lamang kada linggo noong 1965, ang rotang ito ay lumago tungo sa isang mahalagang araw-araw na koneksyon na pinaglilingkuran ngayon ng iba't ibang airline na nag-uugnay sa dalawang masiglang lungsod at dalawang magkaibigang bansa sa rehiyon ng Asia Pacific. Sa kasalukuyan, higit pa sa simpleng biyahe sa himpapawid ang koneksyon ng Manila at Sydney. Ito ay isang buhay na tulay para sa mga pamilya, negosyo, kultura at komunidad habang itinatampok ang Heart of the Filipino. Ayon kay Philippine Airlines President Richard Notal, ang anibersaryo ay isang pinagmamalaking sandali para sa pambansang flag carrier, isang patunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Bilang paggunita sa makasaysayang okasyong ito, naglunsad ang Philippine Airlines ng 1 linggong anniversary sale mula 13 hanggang October 19, 2025. Binibigyan diin nito ang pagkakataon ng Australiano na likain ang sarili nilang mabuhay moment sa pamamagitan ng return fares mula Sydney patungong Manila sa halagang nagsisimula sa $929 para sa biyahe simula Pebrero 1, 2026. Ako si Nestor Cagitla reporting para sa Media House Express, ang kauna-unahang internet TV radyo sa Pilipinas. Media House Express Balita. Maraming salamat, Nestor Cagitla, sa iyong report. Samantala, dako naman tayo rito, panghuling balita na po, wala tayong oras. Buhato kay Pampi Pilajoso, 2 OFWs nawawala sa Hong Kong. Media House Express Balita. Bakit kaya? Alam natin ang pinakadetalye sa balita ito ni Pampi Pilajoso. Pampi, pasok. Yes, salamat. 2 OFW nawawala sa Hong Kong. Patuloy ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration, katuwang ang Philippine Consulate General sa Hong Kong, sa masusing investigasyon at aktibong paghahanap sa 2 overseas Filipino workers na sina Aimee Mahilong Pabuaya, 24, at Aleli Perez Tibay, 33 taong gulang, na naiulat na nawawala simula pa noong Oktubre 4 taong kasalukuyan sa Yung UK Road, Suen Wan District, Hong Kong. Ayon sa ulat ng OWA Hong Kong, nananatili ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kapatid ni Ginang Pabuaya upang makarating ang tamang impormasyon hinggil sa isinasagawang operasyon. Samantala, ang OWA Region 12 naman ay nakikipag-ugnayan sa pamilya ni Ginang Tibay sa Sarangani Province upang magbigay ng kanilang suporta. Mahigpit ang koordinasyon ng DMW, OWA at Migrant Workers Office Hong Kong sa Hong Kong Police Force at Hong Kong Immigration Department.
upang mapabilis ang imbestigasyon at matiyak ang kaligtasan ng dalawang nawawalang Pilipina. Ang DMW at OWA ay nananatiling nakatuon sa kanilang mandato. Yan ang balita. Ito po si Pami Pilarjoso, reporting para sa Media House Express Digital News Channel, ang kauna-unahang internet TV radyo sa Pilipinas. Media House Express Balita. Hala tayong oras. Maraming salamat, Pampi. Samantala, balikan natin yung mga nanood at taginig sa atin. Binabati natin sina Carmen Galon Gonzales. Maayong hapon from SJT. Commander Rose, ganun din po si Pami Pilarjoso. Nanonood na rin po sa atin from Tresel Cavite. At si Elizabeth Romasanta, pa-shout out po. Bit Games ng SJT. God bless. Thank you. Ganun din po si Florence at Nestor Kagitla. Ding Cabral Tan, good afternoon po mga kabistag. Si Ma'am Dali Jean San Felipe, nanonood na rin po sa atin. Ganoon din po si Pastor Edgardo San Miguel. Si Ma'am Ermatia, kasama rin po sa nanonood sa atin si Bing Merida. Gandang hapon po mga kabistag. Magandang hapon Kuya Alan, magandang hapon din Bing. Ganoon din po si Ma'am Gia Buenaventura. Nanonood na rin po sa atin si Rick Isiderio. At ganoon din po si Melchor Rioto, Benilin Aralar, Nora Ibarra. Maraming salamat po. At Milicio Racoyal, magandang hapon po mga kabistag, sabi ni Mr. Milicio Racoyal. At ganoon din po binabati natin ang mga nanonood at nakikinig sa atin. Mabilisan lamang po ito. Maraming salamat po kina Taspos Kasanag, kasama si Joy Rustia, Gemma Diaz, JJ Agapito, Lani Bilanco, Veronica Ibanez, Trisha May, Irene Crisostomo, Rachel Gonzaga, Princel Aguirre, Priscilla Lopez, Beatriz Pangariban, Julie de los Santos, Mary Jane Dizon, Alisa Romero, and 86 more. Maraming salamat po. Sa Biyernes na lamang po natin pipilitin mabanggit po ang lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa atin. In a short while, ang tabayanan ho ninyo, bantay, abuso at korupsyon. Si Doc John Chong, inyo po mga kasama. Samantala, sa pangalan ng lahat ng mga nanood at nakikinig sa atin sa Bayong Dagat at dito sa Pilipinas, ganoon din po yung mga volunteer reporters ng Media House Express at ng CIA. Maraming salamat po sa inyo. Kasama rin po si Mel Aligada at yung ating mga katropa dito sa home studio, si Joel Bascon at John Mil Hernandez. Ako naman sinudong alan na Pablo Obrero ng Media House Express, ang kauna-unahang internet TV radyo sa Pilipinas. Nagsasabing dito sa MHE kami kasama mo. Bye-bye and God bless.